Ate, ate, Oh, ano na namang ikukumpisal mo? Aga-aga. kailangan ko ba talaga mag-college? Tsaka, pag nag-college ba, kailangan nasa Big Four ako? Kasi di ba yung Big Four yung magandang universities? Oh my gosh, nangyari na ang kinatatakutan ko. Tinatanong niya na yung tanong na di ko matanong kasi panganay ako. Kasi wala akong choice kundi mag-college dahil yun ang gusto ng magulang namin. Sa paniniwalang magkakaroon ka lang ng magandang kinabukasan kapag nakapagtapos ka ng college. Ba't mo naman natanong yan? Marami pumapasok sa isip ko eh. Parang wala naman kasi akong gustong kunin na course sa ngayon. Gusto ko magtrabaho na ako agad. Tsaka di ba mahirap makapasok sa Big Four? Mahirap yung entrance exam, tapos mahal din yung tuition. Hindi ba dapat pagtapos ng K-12, pwede na ako mag-work? Okay, kaya ko to. Okay, ang goal kasi ng K-12 ay makapagtrabaho agad yung mga graduate ng senior high school. Pero, a little over 20% lang ang nakakapagtrabaho agad kasi most of them still go to college right after. Tsaka, kahit saang university ka naman magpunta, primary preference pa rin ng mga employers ang college degree. This is probably because, as shown sa mga job market sites and postings online, mas gusto pa rin ng employers yung college graduates and may experience. Well, meron tayong tinatawag na Technical Education and Skills Development Authority or TESDA dito sa Philippines. They offer technical vocational programs like driving, automotives, HRM, and business and management. Hala, ayan. Parang kaya ko yung mga ganyan, ate. Good, pero here's the catch. Napansin ngayong taon ni Senator Joel Villanueva na 8 out of 10 of TESDA graduates mabilis ma-hire, pero yung sahod nila na nakuha sa trabaho ay lower than minimum wage. Ano meaning nun, ate? It means usually 10,000 pesos lang ang starting monthly salary ng TESDA graduates. Kaya ikaw, pag-isipan mong mabuti. Would you rather go through the normal college pathway after which may higher chances ka of getting hired tapos ang sweldo mo more than the minimum wage? Or pwede ka na magtrabaho ngayon. Magtrabaho ka na ngayon pero ang sweldo mo less than the minimum wage. Kayo, anong pipiliin nyo? Ano kausap nito?